Kim Pao at Kathleen, Chiral at Cholia, hinulaan ng psyche, ano kaya ang na-predict? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Maraming babalang ibinigay sa mga sikat na personalidad ang tinaguriang Nostradamus ng Asia sa social media na si Madam J. Costura. Si J ay membro ng LGBTQIA+ community at nakilala siya sa mga hulang nagkakatotoo raw, tulad ng pagsadsad ng Xiamen Airlines sa Manila, at ipinost niya ito sa kanyang Facebook account noong Agosto 4, 2018. Ang nakalagay ay "Bad dreams, strike like Asian Airline Air, will explode ISO Rumble number 92687 and number third eye." Ito ang ikwento ni Jay sa content creator talent manager na si Ogie Diaz sa kanyang vlog na Ogie Diaz Inspires Ania. Marami na akong warning signs at doon nag-boom ang pangalan ko kasi I posted the flight details. Yung Asia's airline na banggit ko pati kulay ng eroplano. Sa totoo lang po, hindi ako naging masaya dahil nangyari yung prediction ko kasi syempre wala namang sinuman ang gusto yung may sakunang mangyayari. So nung pinost ko po siya, nag-ask talaga ako ng prayers na sana ay hindi po mangyari. Tanong ulit ni Ogie, ano pa ang ibang na-predict ni J. Costura na mas lalong umingay ang pangalan niya sa social media. Ang pinakamabigat ay yung pagpasok ng virus noong 2020. In-invite po ako sa Rated K program ni Corena Sanchez para hingan kung ano ang nakikita kong papasok sa 2020. Nabanggit ko nga roon ng year 2020 iskambal na numero. So delikado po, mag-ingat tayo sa sakit na dala ng hangin. Yun po yung pinakamabigat na question. Agad yung kredibilidad ko bilang psyche. Kasi yung ibang psyche ay more on good things ang sinasabi pagpasok ng taon. So tanging ako lang ang sumalungat na taghirap. Kamatayan ang pagpasok ng 2020. So nung nangyari po yun, hinusgahan ako. Hindi naman lahat pero marami sa social media ang pinagtatawanan ako. Kasi nagpaka-imposible raw na mangyari yung sinabi kong virus at hindi raw dala ng hangin hanggang sa napatunayan nga ng scientist na yung virus na pumasok sa atin ay dala ng hangin. Nagkaroon din ako ng doubt sa sarili ko noon kasi nagtanong ako, Lord, bakit iyon ang pinakita mo sa akin? Kasi sobrang inulan ako ng batikos pagpasok ng 2020 at nakumpara pa ako sa ibang psyche na puro magaganda ang nakikita samantala ako. Bakit trahedya? Ang purpose ko talaga ay makapagbigay ng babala, taos sa taong bayan. Mahabang kwento pa ni Jay at binanggit na virus ni Jay sa Google 6. It started spreading at the end of 2019 and became the pandemic. This is in 2020. The virus that causes COVID-19 spreads most commonly through the air in tiny droplets of fluid. People in close contact may many people with COVID-19 have no symptoms or mild illness. At dahil sa kaliwat ka ng bash kay Jay ay dumating sa point na hindi na siya nagbibigay ng babala kasi nakakadurog yung pagtatawanan ka. Yung iba huhusgahan ang pagkatao mo. Yung iba pinakamabigat. Inamin din ni Jay na may mga lumapit sa kanyang mga pulis at taga-NBI para magtanong sa mga kasong hawak nila. Isa sa mahirap kapag nag-resolve ako ng crime kasi nararamdaman ko yung pinatay at kung ano yung ginawa sa kanya. For example, binaril sa dibdib. Kinabukasan may pasana ako sa dibdib. Isa pa sa dalilan ay hindi ako nakakatulog ng maayos kasi umaga, gabi, tanghali gigisingin ka ng boses na nangihingi ng tulong. Gusto kong magpasalamat sa mga authorities natin kasi kapag may nare-resolve silang crime, pinoprotektahan nila ang pangalan ko. Kuwento pa nito, pero sa kasalukuyan ay binabawasan na niya ang pagre-resolve ng crime dahil may mga anak din siyang kailangang protektahan. Samantala, nagbagitsin si Ogie ng mga pangalan ng kilalang artista at kung ano ang masasabi ni Madam J. Unang binanggit ang pangalan ni Kim Chiu at Paolo Abilino. Sina Kim at Paolo, base sa nararamdaman ko ay maganda ang tandem nila. I can feel the chemistry at nakikita ko na yung tambalan nila ay mauuwi talaga sa true to life na pag-iibigan. Actually parang sila na nga. Ikalawang tanong ay sina Gerald Anderson at Cholia Barito. Sa nakikita ko sa kanila ay mayroong pag-uusap ng wedding at dalawa. Baka this year o next year ay magaganap na secret wedding sa kanila because Gerald ay nandun na sa puntong he wanted to settle down. Ikatlo naman sina Aldrin Richard at Catherine Bernardo. Sa nakikita ko ay hindi magtatanggal ang tambalan nila kasi hindi sila magkiklik kasi base sa nararamdaman ko kasi mas gusto pa rin sa actress. Ano pa rin sikat, Brosco o Superman ni ang treatment sa kanya. Si Aldrin kasi ay mafe-feel mong soft-hearted siya, mabait at angelic face kasi siya, so ang energy nilang dalawa ay makasalungat. Ang pelikulang Hello Love Again na pelikula ng Katin ay tatabo naman daw sa takilya kapag ipinalabas na sa November. May part of prediction si Jay sa iba pang sikat na artista. Sa kabilang banda, MJ Kayab hints at reason for Will to win resignation.
Nagpaalam na sa isa sa co-host ng TV5 game show na will to win ang singer-actor na si MJ Cayabyab. Isa at kalahating buwan pa lamang ang nakakalipas na magsimula ang programa ni Willie Revillame sa Kapatid Network. Matipid ang naging pahayag ni or paliwanag ni MJ kaugnay ng kanyang pagbibitaw sa game show. Para sa ilang komento, lumalabas na oras ang naging issue ni MJ. Idinaan ni MJ sa social media post ang paliwanag kaugnay ng kanyang pagbibitaw nang napost siya noong August 27, 2024. Personal reason ang ibinagay niyang dahilan. Post ni MJ, "For those who are messaging me bakit wala ka na sa Will to Win? As co-host na nag-resign na po ako. For some personal reason, hindi po talaga kaya ng oras ko. Sorry to disappoint you guys pero thank you for your concern. Don't worry, I am okay. Childhood dream achieved pa rin, lol." Thank you everyone, this is MJ Cayabyab, your Will to Win co-host. Now signing off. Sunod-sunod ang komento ng netizens at ang kaibigan ni MJ sa comment section. Ilang komento ang sinang-ayunan ni MJ at mahinuha na oras at dami ng kanyang ginagawa ang naging problema. Bukod kasi sa showbiz ni MJ ay isa ring digital creator at entrepreneur si MJ Cayabyab. Dahil araw-araw ang Will to Win, tsak nakakain ito ng maraming oras ng isang host. Mensahe ng isa kay MJ, "Oh babe, ang busy rin kasi pang teleserye ang movie daw ulit next." Sagot ni MJ Cayabyab, "Super babe." Sabi pa ng isa, "Ruras ka muna tapos laban ulit." Bukod kay MJ, ang iba pang co-host ni Willie ay sina Ana Ramsey, Sandy Miranda, Enday Fatima, Kirsten Bermas, Roberta Tamundo, Gab Basiano, Bob C. Wonderland, Donita Nossi, at Sam Bersosa. Pero hindi nakaligtas si Willie sa mga batikos ng netizens sa simula pa lamang nito. Nag-viral ang video clips mula sa episodes ng game show. Ipinakita rito ang paninirma ni Willie sa kanyang staff dahil sa kanilang mga pagkakamali. Dismayado ang mga netizens dahil saan nila ay pamamahiya ng TV host sa kanilang staff members of national TV. Sa isang episode, nagpaliwanag naman si Willie na pinapapagalitan niya ang pagkakamali ng kanyang staff dahil magre-rehearse muna sila bago umiri at nais niyang magpaganda ang programa. Dahil dito, marami ang nagbabatikos sa kanya at sa kabilang banda, si MJ Cayabyab ngayon ay hindi naman nagsisisi. Nawalan man siya ng kanyang favorite or dream goal na nung bata pa siya ay na-achieve naman niya ang kanyang successful na life ngayon. Pero may mga bagay talaga na dapat na ipa-priority. Hindi naman dahil goal mo yan ay yan na ang ipa-priority mo. May mga bagay-bagay kasi na kailangang unahin. Matipid ang naging pahayag ni or paliwanag ni MJ kaugnay ng kanyang pagbibitaw sa game show. Para sa ilang komento, lumalabas na oras ang naging issue ni MJ. Idinaan ni MJ sa social media post ang paliwanag kaugnay ng kanyang pagbibitaw nang napost siya noong August 27, 2024. Personal reason ang ibinagay niyang dahilan.